Nagtawa si April nang marinig ang kwento ng roommate na si Maylene. Tulad niya ay border ito sa isang dormitory for girls na malapit sa pamantasang kapwa nila pinapasukan. Pareho silang 16 anyos at parehong freshmen ngunit magkaiba sila ng kurso. Tita naman, don't expect me to believe that kind of crap. Wala namang maniniwala sa'yo. Napapailing na sabi ni April sa seryosong si Maylene. Bakit naman ako magsisinungaling? Formal pa rin ang anyo ng dalagitang probinsyana. Kasi naman po, sa libro ko lang nababasa yung tungkol sa mga tikbalang sa Philippine folklore. I'm sure may tikbalang pero totoong buhay, kalokohan yan. May tikbalang at isang araw ay mapapatunayan ko sa'yo na mayroon nga. Nawala ang ngiti sa mga labi ni April nang biglang tumayo si Maylene na halatang napika sa pagtawa niya. O marahil ay nainsulto dahil hindi niya pinaniwalaan ang kwento nito. Napailing na lang siya at pinigilang muling matawa dahil sa kwento ng roommate na may tikbalang sa probinsya nito. Mula ng gabing iyon, iniwasan ni Maylene si April. Nagkibit-balikat lang ang teenager. Sa palagay kasi niya ay hindi naman kawalan kung hindi sila maging magkasundo ni Maylene. Masyado itong mukhang probinsyana. Mula sa pagkilos at pagsasalita hanggang sa pananamit ay promding-promdi ito. Ayaw rin naman niya na magkaroon ng isang kaibigan tulad nito. Social climber siya, kaya naman mas feel niya ng mga kabataang sosyal at mayayaman na maging mga kabarkada. Kaya nga siya nagpilit na mag-aral sa Maynila kahit hirap na ang kanyang mga magulang. Ibig niyang mabago ang takbo ng kanilang buhay. Ang sabi ni April sa kanyang mga magulang ay mababawi ng mga ito ang lahat ng ipagpapaaral sa kanya. Sisiguraduhin niyang magkakaroon siya ng mga kaibigang mayayaman na makakatulong para umangat siya pagdating ng araw. Nabago ang pagtingin niya kay Maylene nang isang araw ay dumalaw ang mga magulang nito sa boarding house. Nagulat siya dahil mayaman pala ang mga ito. Simple lang din ang ama at ina ni Maylene sa pananamit at anyo pero nang makita niya ang iabot ng mga ito sa roommate ang isang bungkos ng salapi na magiging allowance nito sa buong iyon, nayanig talaga siya. Dahil sa buong buhay niya, noon lamang siya nakakita ng gayon karaming pera. Kayang-kaya ni Maylene na umupa ng pinakamahal na solong kwarto sa dormitoryo pero ayaw nito. Ang sabi nito sa isa pang roommate nilang si Sheila ay takot daw itong mag-isa. Kaya pala, hindi pala kain sa dorm si Maylene, naisip niya. Sa labas lagi ito kumakain. Noong una ay niyayaya siya nito, pero hindi niya ito pinatulan. Una, wala kasi siyang extra money na panggastos. Pangalawa, ayaw naman niyang ilibre siya ni Maylene. Kung pagbabatayan kasi ang itsura nilang dalawa ay mukhang mas mapera pa siya kaysa rito. Nagsisi tuloy si April. Sana ay sinakyan na lang niya ang mga kwentong tikbalang ni Maylene. Minsan ay naiwang mag-isa si April sa room nila. Masama ang kanyang pakiramdam at nang umagang papasok na siya ay ang taas talaga ng kanyang lagnat. Napilitan siyang umabsent sa klase. Matapos uminom ng gamot ay pinilit matulog ni April. Hiniling niya na sana ay pagising niya wala na sana siyang sakit. In fairness naman kasi sa kanya ay talagang masikap siya sa pag-aaral. Bandang hapon nang maalimpungatan si April. Ayaw pa sana niya magmulat ng mga mata pero nakarinig kasi siya ng mga kaluskos. Dahan-dahan siyang dumilat. Pagkatapos ay natigagal na siya dahil sa ang katapat na higaan. Sa kama ni Maylene ay may nakaupong isang nilalang na sumindak sa katinuan niya. Isang malaking nilalang iyon na may makapal na kulay tsokolate mga balahibo. Sa kamay nito may isang malaking tabako na umuusok. Mabilis na pumikit si April. Sunod-sunod ang paglunok niya. Kumakabog ang kanyang puso. Gusto niyang sumigaw pero tiyak na mabubulabog ang nilalang sa katabing kama bago pa siya masaklolohan. Sa gayong patay na oras, natitiyak niyang walang estudyanteng makakarinig mula sa katabing mga kwarto. Walang sasaklolo sa kanya. Pero napakalaking tanong sa isip niya kung paano nakapasok ang tikbalang na ito sa kwarto nila. Paano ito nakalusot sa gwardya? Nanlaki ang ulo ni April. Para iyong sasabog. Natatakot siyang kapag nalaman ng tikbalang nagising siya ay kung ano ang gawin nito sa kanya. Hindi malaman ni April kung nawala na siya ng malay sa tindi ng takot o halusinasyon lang niya ang lahat dahil sa taas ng lagnat. Ang sumunod niyang natandaan
ay ang pagbagsak ng mga sapatos sa hallway ng dormitory patungo sa mga kwarto. Kasabay noon ang malalakas na kwentuhan at tawanan ng mga boarders at nakahinga na siya. Napatili si April ng may kamay na dumampi sa kanyang noo. Sa sobrang lakas ng tili, sandali pa ay nakapaligid na sa kanya ang isang grupo na nagtatakang mga mukha. Mga boarders ito ng dormitory. Sa tabi niya, naroon si Maylene. Alalang-alala ang anyo. Nagsalita si April pero walang lumabas na boses sa kanyang lalamunan. Nagsenya siya pero kunot na mga noo ang itinagon ng mga boarders. Nagtangka siyang bumangon pero nahilo siya at muling umikot ang kanyang paningin. Matagal na karimlan ang nakasama ni April. Nagising na lang siya muli na may maramdamang may katabi siya. Umaalon ng dibdib na dumilat ang dalagita. Pero ang mga mata niya ay nananatili na lang na ganoon, dilat. Dahil sa harap niya, isang tikbalang ang naglilisik ang mga matang nakatingin sa kanya. Walang makapagbigay linaw kung ano ang naging dahilan ng kamatayan ni April. Nang datnan kasi siya ni Sheila na gabi nang umuwi ay dilat ang kanyang mga mata na parang nakakita ng kagimbal-gimbal na bagay. Ang hindi maipaliwanag ng mga pulis ay kung ano at kung saan ang galing ang napakahaba at kulay tsokolating balahibo na natagpuan sa kwarto ng namatay.